Okay, mga kamatis, mga kaibigan. Mukhang magkakademandahan na po. Actually, nagdemanda na. Pakinggan muna natin si Mayor, ha. Para lang malaman niyo kung gaano kaseryoso na to. Officer. Gaya ng ginawa niya po kay Ginoong Rapal, na kanina umaga pumunta po sa aking tanggapan, napanood niya na po sa balita na hinihikayat ko ang lahat ng nabiktima ng mga nanggulo sa aming kapistahan na pumunta sa aking opisina, kaya nag-desisyon siyang pumunta. At ito nga po, in-assist po siya na... Alam mo kung si Boy Dila ito, yung dinimanda. Sabi ko sa inyo ngayon talaga eh. Pero sana makontak ko din yung nabiktima ni Boy Dila para makatulong din ako sa kanya. Kasi etong mga tao na to, yan sila Boy Dila na yan. Ito yung mga tao na dapat hindi talaga nabibigyan sila ng spotlight kasi mali yung ginagawa nila. Tapos ngayon, kita mo, tuwan-tuwa siya kasi sikat na sikat siya. Pero hindi kasi, yung kasikatan na yan, hindi yan kasi permanent. Sandali lang yan. Right, tingnan nyo ha, ano yung pinakamagandang kasikatan ngayong taon na to na yung nakaranas ng isang tao? Siguro yung kay Diwata. Kasi ang tagal niyang nag-trending, parang almost isang buwan, di ba? Pero after ilang buwan din, nawala din yung trend. Kaya yung mga kagaya ni Alvin TV, balik uli sa grind. So that's the point doon, mga kamatis, mga kaibigan. Now, balikan natin tong story ni Kuya. Kasi dumadami na yung ala Tito Mars yung style na nang-aasar sila sa social media para mapansin. Pero sinasabi ko sa inyo, hindi yan permanent. Sandali lang yan. After a while, pagka tapos na yung trending nyo, balik na kayo sa miserable yung buhay nyo. Lalo na yung si Boy Dila. Alam mo yun, tol, ano ba yung ginawa mo nang basakan ng tubig? Pag after mo mag-trending, tapos na, di ba? Wala na, tahimik na lahat. Kasi ngayon, medyo naglalaylo na yung sitwasyon na inaantay na lang namin maaresto yung mga yung sinampahan nito. Tapos doon ka na lang uli magte-trending. Saan ka kukuha ng pera pantusto sa abogado? Mahal yun, ha? Wala ka pang trabaho, di ba? Or sabi nila kasi tambay lang daw yun, nababasa ko sa comment section eh. Sinasabi niya rin naman, tuloy natin. Tsaka ito po, laman po nito ay mga documents. Ayun. Ngunit hindi po ako pinagbigyan. Binasa pa rin po ako hanggang po yung cellphone ko nasira. Patay. Bayad sa cellphone. So hindi, kasi iniisip ko, simpleng unjust vexation lang to. Malamang patong-patong na kaso yung isasampa sa kanya. Kasi nga, siguro damage to property kasi nasira yung cellphone. Alam ko malicious mischief kapag may damages na ganyan. Pero sana lang malaman natin kung ano yung kakaso, di ba? Actually, hindi lang yung kaso yung kakaharapin ng tao na to eh. Tandaan nyo na meron din city ordinance dyan sa sila mayor dyan. Bukod dun sa kaso, dun sa revised penal code, yung meron ding city penalty, di ba? Alam mo yun, ang sakit sa ulo niyan, men, like hindi yan sulit talaga para sa panandaling kasikatan. Sinabasa ko. Tapos umalis na po siya pagkabasa niya po sa akin, napamura po ako kasi nabasa yung cellphone ko. Pagkatapos po nun, ayun na po, inampas po ako dito sa ulo. Nako! So, may humampas pa pala sa ulo niya. Bukod doon sa binasa siya. Ewan ko lang kung ganun ba yung nangyari kay sino kaya ito, no? Kung si Boy Dila ito, patong-patong yan, no? Nasira mo yung gamit, naabala mo yung tao. Mas maganda yata ito eh. Ito yung mas bago eh. Tapos, hinampas mo pa sa ulo. Diyos mio, Marimaro. Ano kaya yung kasi dapat kung ako dun sa yung pagpigil dun sa isang sasakyan. Kasi yun eh, hindi mo pwedeng gawin yun eh unless of course enforcer ka.
Siguro may something din doon. Hindi ko alam, pero mas maganda. Mas maganda talaga yung kung doon sa prosecutor ng San Juan, talagang bigatan nila yung mga isasampa nilang kaso dito sa mga tarantadong to eh. Kasi pwede naman kasing eto papakita ko sa inyo kasi maraming nagse-send sa akin ng ano nitong video na to eh. Kasi pwede naman kasi pala na parang masaya talaga yung basaan na yun. Ito, teka lang, tingnan muna natin tong artwork na to. Ayan oh. Sila Boy Dila, ayan oh. 'Di ba? Ang ganda nito, galing to kay Keds Art na ano, tingnan nyo. Tradisyon o perwisyo. Para sa akin perwisyo. Kasi wala naman talagang point tong fiesta na to eh kung hindi nila aayusin. Now, meron kasing eto sa Cavite lang to, yung Regada sa Cavite. Ito panoorin natin ng konti. Ayan, kita nyo. Ito, ano, mute na lang natin muna. Piliin mo ang, ayan no, pwede naman pala. Kita mo, ano pinagkaiba niyan doon sa San Juan City? Ito, napaka-organized nito. Nasa street sila, sinarado yung street. Sila lang yung nagbabasaan. Kumbaga, everyone wants to join in the fun. Kung basain ka, that's fine. Walang kaso. Kaso dito, unlike dun sa San Juan, kita mo yan, sino to? Si ano to sila Yael Yonson. Tama ba? Ano to? Sponge Cola? Oh. Hindi ko alam eh. Ayan. Kita mo. So, lahat dyan, willing and pumunta sila dyan para magbasa. Wala dyang 50-50. Kuha. Yun yung pinagkaiba. Kaya, tingnan nyo naman yung tingnan nyo naman kung gaano ka-disastrous sa San Juan. Yung nangyari sa San Juan. Hindi lang to basta lesson learned to dun sa mga tao eh. This is actually, sumasalamin to dun sa number one sa mismanagement ng city government natin. Kasi totoo lang sana hindi na umabot sa ganito. Pangalawa din yung basic GMRC ng mga tao. Talagang parang ito. Panorin niyo to Ito medyo graphic to No. Ayan ano yung sinabi sa city ordinance? Bawal ka magbukas ng bintana, bawal kang sumampa sa mga PUV. Ito hindi lang to, yun nga PUV yun Ito private pa to. Diba? So ibig sabihin this is another layer of crime na ginawa ng mga tao. Kasi hindi, 'di ba? Panorin natin. Wala, kuya, wala. Masala ako. What's the point na buksan nila yung yan, 'di ba? What's the point? Tingnan mo, mas makala nyo tapos na, hindi ba? Matindi yan. Bakit, ano to hindi ito PUV malamang sa malamang private vehicle to pero inakyat ng mga tao, tapos pinagbabasa sila. Ayan, mga kabataan pa, kita nyo. Grabe. No. Alam mo yan, may hawak ang cellphone, hindi ka ready sa ganyan. Sinabi ng no Nag-opt out na sana magreklamo kung sino man yung may-ari nito. Ako nakikiusap ako dun sa inyo kung para lang sa ikabubuti ng Pilipinas. Alam niyo yan? Gawin nyo para sa bayan. Kasi ang mga tambay niyan, hindi yan matututo kung hindi yan makakasuhan. Ako yun ang pinupush ko rito sa platform ko kasi habang buhay tayo magiging ganyan kung walang gagalaw ito kita mo, ito naman sports car naman to, kita mo nagkabanggaan na sa sobrang gulo na napwetan siya. Buti na lang chill lang yung lalaki, siguro mayaman talaga. Di ba? Hindi, buti na lang chill lang to, 'di ba? Pero paano yung paano pa yung kanina, kawawa din. So, sana maging aral na lang to doon sa sa mga tao na Before its fourth season, the boys punta tayo dito. Balik ulit tayo kay Kuya. Na hindi nyo kinalakas, na hindi nyo kinagwapo, hindi nyo kinalakas na kayo na ganyan kayo.
'Di ba? Grabe. O kita nyo, may nakasuhan na. Alam nyo ba kung gaano kasakit sa ulo yung kasuhan na yan? Una, sigurado pau na yung may hawak nung kaso nitong si kuya. Hindi ka na pwedeng kumuha ng pau. O paano, hindi ka naman indigent tulad nitong si Boy Dila. Kasi nakita ko, 2002 yung nakasulat dito. Ibig sabihin, nasa legal age na siya. Unlike yung iba na hindi mo pwedeng kasuhan kasi mga bata meron kasing age of criminal liability. Yung mga ganyan usually nakakataka sila diyan, wala silang kung ianuhin mo yan, kung kasuhan mo man yan, alam mo yun, iba yung magiging trato ng batas sa kanila tulad sa isang matanda. 2002 yata pinanganak si Boy Dila, kung si Boy Dila man yung kinasuhan nito ha. So 2002 minus 2024, 22 years old. Adult na. Pero mo, ang tanda-tanda mo na. Ang trip mo yung mambasa sa Alam mo yun, ewan ko kung ano kayang mararamdaman ng parents niya, no? Na they have to, after 2 weeks time na hindi na siya trending, kailangan, yung kalat niya, kailangan niyang linisin dahil kailangan niyang pumunta sa city mayor's office or para magpaliwanag at kumuha ng abogado na hindi mura. Kung kung ang sinumbong man ito si Boy Dila or kung isa doon sa mga tao doon sa mga Pero nababasa ko sa sa comment section, sinasabi naman dito yung Lester Castro. So ako siguro tama tong mga nandito. I agree with the people here. Anyway, mga kamatis, mga kaibigan, yan lang naman yung sa akin. Ingat po ang lahat, mga lods.